Mateo chapter 7 verse 21 na nagsasabing, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ano kayang ibig sabihin nito? Tara, pag-aralan natin. Shout out po kay kapatid na Coco na nirequest po to no, itong Matthew chapter 7 verse 21. So, hindi ko na po ibibigay yung background ng Book of Matthew, no? So, punta na po tayo dito sa may context. So, dito po sa may Matthew chapter 7 verse 21, kapag titignan po natin yung context nito, ito po ay napaloob po sa Sermon on the Mount po, no? Buong Matthew chapter, simula po chapter 5 ng Mateo hanggang chapter 7. So, mahaba-habang preaching po yan ni Jesus Christ. At ayon po sa mga dalubhasa sa Biblia, ito po ay nangyari bandang northern part ng Galilee. At ito daw po ay malapit sa town ng Capernaum. At ang audience po ni Jesus Christ habang nagpipreach po siya ay ang kanyang mga disciples, at the same time yung crowd po. No? Makikita yan sa chapter 5 verses 1 and 2. So ngayon dito po sa may chapter 7 po, kapag titignan po natin, no, bago mag 21, kapag tinignan po natin yung verse 13 to 14, pinapakita lang po dito yung dalawang klase ng buhay po, no, o dalawang klase ng tao, or let's say dalawang klase ng way of life. Yung isang way of life is patungo sa destruction, at yung narrow gate naman is papunta doon sa magandang buhay. So, yun po yung pinapakita dito. Pagdating naman po sa may verses 15 to 18, makikita po natin yung kino-compare and contrast po yung isang false teaching or false preacher, at the same time yung true teaching or true preacher po, no? So, kapag binasa pa po natin yan, gumamit pa po siya ng parang comparison between sheep and wolves, tapos grapes and pigs, tapos yung good fruits at saka bad fruits, no? So yan po yung parang ina-explain ni Mateo sa atin. So bago po mag verse 21, parang pinapakita sa atin based sa context, no, meron dalawang klase ng taong lumalapit sa Panginoon. Isang totoo na merong right teaching, merong right way of life, at nagpo-produce ng good fruit sa buhay niya. At yung isang tao naman yung false doctrine, no? False teaching, tapos yung klase ng way of life niya ay mali, at the same time nagpo-produce po ng bad fruit yung buhay niya. So yun po yung pinapakita bago mag verse 21. Sige po, sabi rito sa may verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So, clear naman sa atin na yung mga nagtuturo ng mali, yung mga ang buhay ay hindi maganda at nagpo-produce ng masama, sila yung mga taong hindi pupunta sa langit kahit na sila ay tumatawag sa Panginoon. Kasi nga, both yung totoo, based sa context, totoong mangangaral, at yung false na mangangaral, pareho silang nangangaral, pareho sila, let's say, nagpe-perform ng duties nila, marahil ay mga nagpapagaling pa sila, nagpe-perform ng mga miracles. Pero kapag ang isang mali ay, let's say, maling mangangaral is, hindi pa rin po yun makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin dito ni Jesus po, no? Sabi pa sa may second part, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So yun po yung kung sino daw po yung makakapasok sa kaharian ng Diyos, yung lamang daw pong gumagawa ng mga kalooban ng Diyos na nasa langit. So ang question ngayon is, ano ba yung kalooban ng Diyos na nasa langit? Sabi po rito sa may John chapter 6 verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son, kung sino daw po ang tumingin kay Jesus Christ, and believes in Him, maniwala kay Jesus Christ, shall have eternal life. So ito po yung kalooban ng Diyos
na tayo daw po ay maniwala sa kanyang anak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, pinapakita lang po na tayo daw po ay manampalataya, maniwala kay Jesus. So, yun po yung kalooban ng Diyos para tayo ay maligtas. Tuloy na po natin hanggang sa may verse 23, no? Sabi po dito sa may verse 22, many will say to me in that day, yung in that day po na tinutukoy dito, ito po yung darating na judgment day, kung saan ang Diyos po ay magbibigay na ng hatol, no? So, kapag dumating daw po yung araw na yon, maraming magsasabi na, Lord, Lord, sabi rito, have we not prophesied in your name? In your name have cast out devils? So, yun po yung sinasabi o sasabihin ng mga taong ito, na sila daw po ay gumawa ng mga kababalaghan, sila ay nangaral para sa Panginoon. So, parang sila, no? Nag-aapila dahil sa kanilang mga ginagawa na, Lord, dahil sa ginawa namin, dapat parang tanggapin mo kami. Parang ganun yung idea or ganun yung ibig sabihin dito ng sumulat, no? So, sino tong mga to na nagpalayas ng demonyo, nangaral, pero itatapon pa rin sa sa kapahamakan or sa impyerno? So, based sa context natin, ito yung mga taong mali, no? Or let's say, mga taong nagtuturo ng mali, mga taong hindi naniwala kay Jesus, hindi naniwala sa kalooban ng God the Father, which is maniwala kay Jesus, tumingin kay Jesus, sapagkat siya lamang po yung daan para sa kaligtasan. Then sabi pa rito sa may verse 23, and then I will profess to them, si Jesus Christ po nagsasabi, no? I will never knew you. So, ibig sabihin, hindi raw kilala ni Jesus Christ yung mga taong ito, kahit na nag-perform sila ng miracles, kahit na nagpalaya sila ng demonyo at nangaral sila ng salita ng Diyos. Ang sasabihin sa kanila ng Panginoon ni Jesus Christ is, hindi nila sila kilala. Kaya sabi rito, depart from me, you that work iniquity. So, parang nakakapagtaka, no? Mga nangangaral sila, and yet, doon pa rin sila pupunta sa kapahamakan. Bakit? Kasi nga po, hindi sila naniwala sa kalooban ng God the Father na through Jesus Christ lamang po yung kaligtasan. So, paano naman natin ito i-apply sa panahon natin ngayon? So, kung ang context is more on sa mga maling mangangaral na siyang mapapahamak in the future, sa panahon po natin, pwede natin sabihin na meron dalawang klase ng Kristiyano, isang totoo at isang fake na Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. At itong mga fake na Kristiyano to, ito yung mga mapapahamak balang araw. Bakit? Kasi hindi sila naniwala sa Panginoon, wala silang tunay na pananampalataya, at mas pinagyayabang pa nila yung kanilang mga gawa sa Panginoon. So, yun po yung pwede nating may apply. Bago ako magtapos, siguro ang hamon sa atin ngayon is, alam na ba natin yung kalooban ng God the Father na binabanggit doon sa John chapter 6 verse 40, na kinakailangan natin maniwala kay Jesus para sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. So, kung tayo po ay natuto, napagpala at na-bless, paki-like, share, and subscribe naman po para may pangalat natin yung magandang balita ng kaligtasan sa iba. So, yun lamang po, and God bless.